Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukha yatang palala na po ito si Vice President Sara Duterte. Ito ba ay mauuwi na sa kanyang pagka-impeach bilang isang Vice President? Yan po ang malaking katanungan natin. Kung babasihan po natin ang mga latest na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, maging sa mga PNP, sa gobyernong Marcos, is marami po siyang mga pasaring sa administrasyong Marcos. Lalong-lalo na sa pinaka-latest niya na binanatan niya ang administrasyong Marcos, 'di ba? Napakaano po noon mga ka-aksyon. Parang masasabi natin na parang hindi siya vice presidente, 'di ba? Kasi grabe po ang pananalita niya, 'di ba? Na-picture natin kahapon sa live natin 'yan. Okay? So, may mga nag-tweet sa Twitter na i-impeach daw ito si Vice President Sara, no? At marami po ang nakipagsampatya sa nasabing mga posts sa Twitter ho, mga ka-action, mga kakamping. Mukhang majority ang maraming Pilipino na nagsasabi na oo at may mga nagsasabi din na hindi. Okay? Yun po yung mga post sa Twitter, no? So, kung pagbabasihan po natin mga ka-action, may ground ba o may rason para i-impeach si Sara? Bago po tayo magpatuloy, panuorin po muna natin ang kanyang maikling mensahe. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So, lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin at napanood na po natin ang kanyang maikling mensahe. Maliwanag na maliwanag po yan, ha. Hindi ko alam kung lutang ba ito si Vice. Sorry Vice, ha. Nagtatanong lang, 'di ba? Maliwanag na maliwanag po yan, ha. Ang sabi niya, wala siyang pakialam, sisirain niya lahat ng nagtitrate sa kanilang power. Okay? At hindi na siya bababa forever. Sana all, hindi ka na bababa forever. Kung balikan natin ang kanyang ama, sa pamumuno ng kanyang ama, alam na alam po natin na kapag hindi sumasang-ayon sa gusto nila, is gumagawa sila ng paraan na ito ay mapaila ng kaso at humahantong sa kulungan. 'Di ba? Isa na dyan sa example natin, si Attorney Laila de Lima. Ayaw nilang mabulgar ang lahat o ayaw nilang masira at ayaw malaman ng taong bayan. Ano bang ginawa nila during time ni dating Pangulong Duterte? Ginawa ng kung ano-anong mga kaso si Attorney Laila de Lima hanggang nakulong ng mahigit 7 years. Pero lumabas pa rin ang katotohanan at napawalang sala si Attorney Laila de Lima, no? So kung i-analyze natin ang sinabi ni Vice, talagang may galit ho talaga siya sa administrasyong Marcos o masama ang loob niya sa administrasyong Marcos. Kasi hindi niya naman to sasabihin kung hindi masakit ang kanyang
kaloob-looban, di ba? Pero bilang Vice President, alam natin na noong mga panahon din ni former Vice President Attorney Leni Robredo is ganito din po na hindi sila nagkakaintindihan. Pero hindi po ganito ang mga binitawan na salita ni Attorney Leni Robredo laban kay dating Pangulong Duterte. Yun ay sinabi niya lang naman ang mga katotohanan. Okay? Pero dito kay Vice, iba po ito di ba? Hindi ko alam kung gaya ng sinasabi ko dati na kung pinag-iisipan ba lahat ng sinasabi dito ni Vice. Di ba? Kasi sa bidyong ito, marami nagsasabi na lutang talaga. Di ba? Ngayon, balikan natin konti. Kung pwede ba siya ma-impeach? Hindi ko sinasabi na oo, hindi ko sinasabi na hindi. Nasa gitna pa rin ako. Depende pa rin sa sitwasyon. Pero kung tatanungin niyo ko kung may ground or reason, may mga reason, di ba? Kasi ang isang leader, nai-impeach yan talaga kapag corruption na ang nasasangkot. Tulad ng nangyari kay dating Presidente Erap Estrada, di ba? Kung pagbabasihan natin si Vice, may nakikita naman tayo ng mga rason, di ba? Una-una, yung sa 125 million na hindi niya kayang ipaliwanag. Tapos in the rest, ang kanyang mga pahayag noon at mga latest niya na pahayag na sobra namang nakakalungkot bilang pangalawang ina siya ng Pilipinas na parang nagpiling biktima siya. Di ba? Siya ang biktima. Okay? Yun po yung nakikita ko mga reason na pwede, di ba? Na pwede siya i-impeach. Pero depende po yan sa galaw ng panahon, di ba? Kasi nung suna ni Mr. President, nag-try ang kanyang mga supporters na mapababa sa pwesto pero hindi umubra. Pero kung itong mga panawagan ito na majority ang mga maraming Pilipino na nagsasabi na oo, hindi lang natin alam kung may impeach po talaga si Vice. Pero depende po yan sa sitwasyon, no? Pero ito lang ma-advise ko kay Vice President, no? Doon sa ayaw mong bumaba sa pwesto forever o yun ba yung tinutukoy mo? Kung yun ang tinutukoy mo, napaka-imposible naman na hindi ka mapababa. Bakit? Long term ba ang bilang isang Vice President? Ang pagkakalam kasi namin, Vice, 6 years lang at mag-i-election na naman. Diba? Buti sana kung wala nang election ulit Kasi pwede pwede pumasok ang sinasabi mo ayaw mo nang bumaba. May election Vice di ba? Tapos na ang termino mo. Mag-proceed ka na lang sa pinaka-higher sa pagiging presidente sa 2028. No? At yan ang ihanda ang sarili mo kapag matalo ka. Di ba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.